Kasama si Senator Erwin Tulfo sa mga naakusahan na nakatanggap di umano ng maleta. Kaya ayon mga tol dito sa 18 bagmen ni Saldico, dapat daw mag-inhibit o dapat ay hindi makialam si Senator Erwin Tulfo dito sa flood control probe. Ito ang ating pag-uusapan. Siyempre gusto ko pa rin makunan kayo ng inyong reaksyon, ng inyong komentaryo para ito sa pulso ng bayan. Titignan natin mga kapatid kung ano ang laman ng inyong damdamin at kung sino ang mas mataas dito sa comment section ang pinaniniwalaan. Sa panig ba ng grupo nila Win Gatchalian o sa panig ng grupo nila Senator Alan Peter Cayetano? Tignan natin mga tol kung sino ba talaga ang napupulsuhan ng taong bayan, no? Panoorin natin itong balita mula rito sa News 5 Everywhere. Binawi ng 18 bagman umano ni Saldico ang pagkakadawit nila kay Senator Loren Legarda na unang inakusahang pinadalhan ng mali-maletang pera. Nagpuntang Senado ang mga binawi. No? So ibig sabihin dati nabanggit din si Senator Loren Legarda pero ngayon ay binabawi nila. bagman pero nag-Facebook Live na lang sila sa halip na pumunta sa Senate Blue Ribbon Meeting. Nasa frontline ng balitang yan si Mean Los Baños. Habang gumugulong ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, ang 18 nagpakilalang bagman umano ni Saldico biglang lumitaw sa Senado. Pero hindi sila dumiretso sa plenaryo kung saan ginagawa ang Blue Ribbon Meeting, kundi para magsagawa ng sarili nilang presscon sa 5th floor sa opisina ni Senator Robin Padilla. Ayon sa abogado ng 18 bagmen na si Attorney Levi Baligod, handa silang magpunta sa Blue Ribbon Meeting. Pero sana raw mag-inhibit sa pag-preside si Senator Erwin Tulfo na siyang chairman ng Senate Blue Ribbon Committee dahil dawit daw ito sa issue. Sa tingin ba ninyo mga tol ay my point yung sinasabi nito ni Attorney Baligod na dapat mag-inhibit si Senator Erwin dahil damay siya? Kumbaga parang merong conflict of interest kung tawagin kasi ikaw yung Blue Ribbon Chairman tapos dawit ka, doon pa lang pwede mo nang ipagtanggol agad ang sarili mo. Parang ganun ata, ano? O kaya parang hindi magiging patas. So, kung yun ang gusto nilang mangyari, tatanungin ko ngayon kayo, mga mamamayan o mga kaibigan. Sa tingin ba ninyo ay dapat mag-inhibit si Senator Erwin Tulfo o dapat niyang panindigan yung kanyang pagiging Blue Chairman, Blue Ribbon Chairman, no? Tama nga ba? Tuloy natin. We are worried but we are not scared that Mr. Erwin Tulfo, inaakusahan siya pero siya rin ang mag-iimbestiga at eventually siya rin ang magdedesisyon. He is the accused or respondent, so to speak, but he is the investigator and the judge rolled into one. We don't expect Mr. Erwin Tulfo to admit his guilt. Hindi daw nila ine-expect o aaminin. And alam nyo naman mga kapatid, normal yun eh. Wala naman talagang umaamin sa mga ganyan. Maliban na lang kung talagang willing ka ng linisin talaga ang konsensya mo, hindi lang sa batas sa lupa, kundi pati sa batas sa langit, aaminin mo na lang, di ba? And therefore, by human nature also, it is predictable that he will cite all of us as liars. And pursuant to his power as chairman of the committee, and that is debatable, he can cite us in contempt, he can punish us, and he can send us to jail. Buwelta ni Senator Erwin, handa siyang mag-inhibit sa mga susunod na hearing. Pero tingin niya, mukhang PR at optics lang daw ang pagpunta ng 18 bagmen umano niko sa Senado. So willing naman daw si Senator Erwin na mag-inhibit, okay? It makes us question their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Parang ito po isang kanila po ang press release. Kaya tanong ni Acting Senate President at Senate President Pro Tempore Win Gatchalian, why all the drama?
Nandito na sila eh. Sana pumunta na lang sila dito. Why all the drama of pupunta pa doon, may press con? Nandito na sila. This is the best venue to tell the truth. Bago ang Blue Ribbon Consultative Meeting ng Gatchalian Block, nagpadala ng sulat si Senator Alan Peter Cayetano sa abogado ng 18 bagmen. Ang sabi niya, hindi notarized ng opisina ni Senator Pia Cayetano o Rodante Marcoleta ang pagdinig ngayong araw. Pinaalalahanan naman ni Cayetano sila Baligod na ang mga imbitasyon sa pagdinig ng Blue Ribbon ay dapat namang galing lang sa opisina ni na Senator Pia Cayetano na kinikilala nilang chairman ng komite at Senator Marcoleta na kinikilala nilang chairman ng subcommittee. Sa mga naguguluhan, no, nagkaroon kasi ng dalawang paksyon eh. Nagkaroon ng dalawang parang tumata yung grupo dito sa sa Senado na ngayon ay pinagdedebatehan kung legal ba etong ginawa ng grupo nila Gatchalian na mag-quorum kahit na 12 lang sila. Kasi ang pinapayagan daw dapat dito is dapat nasa 13. No? Nasa 13 sila pero yon ay 12 lang. Yun ang sabi mga tola at yun ang laman ng mga balita. Ngayon, kung kayo tatanungin, mga kapatid, no, bilang patas lang, no, sa tingin ninyo, sino ang dapat na talagang may karapatan? Etong quorum na isinagawa dati pa na naging Senate President si Alan Cayetano at eto sila Pia Cayetano at sila Senator Marcoleta o etong bago. Nag-quorum sila kahit 12 lang sila. Diba? Nag-quorum sila kahit 12 lang sila. Nagkaroon ng Senate President, acting Senate President, tas nagkaroon ng iba pang mga, halimbawa ito, Blue Ribbon Chairman si Senator Rafi Erwin Tulfo, no? So sabi rito, sila Senator Pia Cayetano as committee chairperson or by Senator Rodante Marcoleta as subcommittee chairperson. Dapat dito lang daw. Ito lang daw ang authorized, no? Comment kayo sa ibaba. Tuloy natin. Binalaan din ni Cayetano ang mga bagmen umano na mag-ingat sa pagdinig ng Blue Ribbon ngayon sa ilalim ni Senator Tulfo. Hindi raw kasi magagarantiya nila Cayetano ang proteksyon at procedural safeguards para sa mga witness. Pero buwelta ngayon ng Blue Ribbon ng Gatchalian Block, ang ginawang pagdinig noong Huwebes ay hindi lehitimo at isa lang daw press con. Okay, so hindi lehitimo at isa lang daw press con, sabing ganun. At procedural safeguards para sa mga witness. Pero buwelta ngayon ng Blue Ribbon ng Gatchalian Block, ang ginawang pagdinig noong Huwebes ay hindi lehitimo at isa lang daw press con. It was conducted outside established Senate rules and institutional processes. Simply put, it was not a legitimate Blue Ribbon committee hearing. It was irregular, a house show, as you may want to call it, a make-believe investigation masquerading as an official Senate proceeding. So pareho silang nagke-claim na sila ang legitimate, no? Pareho silang nagke-claim. Pero kung ang titingnan natin kung ano ang sinasabi ng saligang batas, sino talaga sa kanila ang lehitimo, no? Comment kayo sa ibaba. That the so-called Blue Ribbon Committee hearing conducted last Thursday, June 4, was illegal, void ab initio, and had no binding effect. It is in this context that today's public consultation and organizational meeting of the Blue Ribbon Committee is being called to order. And we hope that with this proceedings, we will be able to get to the bottom of the truth. Si Senator Rafi Tulfo naman tinawag na live selling ang ginawang hearing nung nakaraang linggo. Ito na, panood na natin yung mga sinabi ni Senator Rafi Tulfo. Tinawag niya nga na 18 kargador. Ngayon ang tawag na sa kanila is 18 bagmen. No? Sa palagay ko, kung ako tatanungin, mas magandang yun na lang din ang tawag, no, 18 bagmen. Kasi yun naman talaga yung naging trabaho nila. Huwag na natin pag-usapan yung naging marine sila dati kasi hindi naman sila doon nagka-problema o hindi naman yun yung iniimbestigahan ngayon. Sabihin natin, sige dati silang marines pero ang pinaka-focus ngayon dito, naging bagmen sila. At inaamin nila yon at sila nga ay tumitistigo na sinasabing sila ang nagdala ng mga mali-maletang pera sa mga nababanggit nilang mga individual na nasa kapangyarihan. So tama rin naman tawagin silang 18 bagmen, no? So ngayon bilang mga Pilipino, ano ang sa tingin ninyong tama at ano ang sa tingin ninyong mali? Comment kayo sa ibaba.